Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Panginoon Diyos ay ating matutunghayan, mabubulay sa Bibliang ito. Kung tawagin po ay Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Opo, 13 pastor ang mga nakalagay dito, na lahat sila ay sumasang-ayon sa nilalaman ng Bible na ito. Kaya nandito ang kanilang mga pangalan. 13 simbahan. Yan. Baka sabihin niyo po hindi totoo, kaya pinapakita ko sa inyo, no? Ngayon, ang ating pag-aaralan, dahil tapos ng Pasko, ano susunod sa Pasko? Bagong taon. A new life. Bagong buhay. Bagong pagkatao. Tingnan natin ang turo at aral ni Apostol Pablo ayon sa Biblia. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. Ito po ang nakalagay. Sabi ni Apostol Pablo, kaya't kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kung pasinin niyo po, kinumpara lang ni Pablo yung luma at bago. Yung luma, ito yung buhay natin na luma. Ito yung buhay natin na atong sa kapahamakan sa impyerno. Yung luma. Tandaan niyo po yan. Ano ngayon ang lumang ito na nilakaran natin na aantong sa apoy ng impyerno pagdating ng araw? Okay? Ito po ang nakasulat sa Biblia. Si Pablo pa rin po ang nagtuturo sa atin. Si Pablo po, apostol ng mga hentil. Tayo po, mga Pilipino tayo, at grupo tayo ng mga kahentilan. Kaya kung paniniwalaan mo si Pablo, pinaniwalaan mo si Jesus, at pinaniwalaan mo ang Panginoon Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen. Okay. Efeso. Ang sabi ni Pablo, yung luma natin pagkatawa at tinatapik muna natin bago yung bago. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Anong sabi ni Pablo? Noong unang buhay ng tao. Ano daw sila? Mga patay. Kung patay sila, ba't kinakausap pa ni Pablo? Hindi po. Patay sila spiritually. Patay sila, wala silang kaugnayan sa Diyos. Kasi po, nabubuhay sila sa kasalanan. Ang nabubuhay sa kasalanan ay absent ang Diyos sa buhay mo. At ang present ay si Satanas na siyang ginagawa mong Diyos. Kaya patay ka. Hindi ibig sabihin ng patay po dito, yung patay na nakalagay sa kabahong. Hindi. Ito ay mga taong buhay, umiinga, kumakain, lahat gumagawa. Patay sila kasi po, iwalay sila sa Diyos, separated from God. Kasi nabubuhay po sila sa kasalanan. Yung kasalanan na yan, ang problema ng tao. Kapag nandiyan ka sa ilalim ng kasalanan, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Anumang oras, yung sumpa na yan, igagawad ng Diyos sa iyo. Hindi mo lang alam kung kailan. Kaya hanggat nabubuhay ka sa kasalanan, ikaw ay under condemnado ka na ng Diyos. Sa ayaw mo sa gusto, condemnado ka na. Naghihintay ka lang ng ano? Igagawad yung sintensya sa kasalanan mo. Ngayon, anong sabi ni Pablo?
sinunod ninyo. Meron pala sinusunod. Ang alin na sinusunod? Ang masamang takbo ng mundong ito. Oh. Yung kamunduhan sa mundo na yan. Yan ang ginagawa natin noon. Lahat tayo. Baka sabihin nyo, inatsapera ko yung sarili ko. Hindi. Lahat tayo. Kaya pantay-pantay tayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magturo, "Oy, ikaw walang iya ka. Ikaw walang iya ka." Tinuturo mong walang iya. Ikaw, paano ka? Good ka ba? Kaya, hindi ka pwedeng bumato sa iyong kapwa ng putik. Bakit? Ganun ka rin eh. Kaya kung minsan, pag nag-ahaway kayo, halimbawa ganito, meron akong nakita nag-ahaway, pareho babae. Kung ano sinabi ng kahaway, yun din ang sinabi ng hinahaway. Kung ano ka, sabi ng hinahaway, ganun ka rin eh. Kita niya? Akala ng isa, correct siya. Hindi niya alam, hindi siya correct. Ganyan po tayo. Kaya sabi ni Pablo, noon yung buhay natin sa una, ay sinusunod natin ng Diablo, si Satanas. Okay, merong ebidensya yan ha. Babasahin ko yan. Baka akala nyo wala. Ito. Sabi ni Pablo, 2 Korinto 4:4. Bakit ang isang tao, kahit anong gawin mong pangaral sa kanya, bakit hindi niya maintindihan ang ipinangangaral mo? Sinasabi mong maliwanag na. Pero bakit hindi niya pa maintindihan? Ito, sabi ni Pablo, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasabahan ng daigdig na ito. Ito palang mundo natin kinagagalawan, merong Diyos pala na nagpapagalaw. Sinong Diyos? Diyos ng kasamahan. Meron palang Diyos ng kasamahan na siyang nagpapatakbo sa mundong ito. Sino siya? Sa 1, malilinawan na natin kung sino siya. Kung sino yung Diyos na sinutukoy doon. Si Juan at saka si Pablo, tama yung kanilang aral. Yung Diyos ng kasamahan. Unang 1:5-19. Ang buhong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ito po, walang iba kundi ang Diablo. Si Satanas, Diyos din po yan. Tinatawag din Diyos yan. Pero ibang klaseng Diyos yan. Diyos ng mga masasama. Kaya kapag masama kang tao, ang Diyos mo si Satanas. Kahit sabihin mo ba, hindi ko gusto yan. Ang gusto ko yung Diyos talaga. Akala mo lang. Pero totoo, sabi ni Satanas, huwag ka na magsinungaling. Ako ang Diyos mo eh. Batukan kita dyan eh. Kapag ang isang tao nabubuhay siya sa paglabag, limbawa, sinabi ng Diyos, puti, ang gusto mo pula. Parang ganun po. Hindi ang Diyos ang nasusunod sa iyo, kundi ikaw mismo sa iyong sarili. Kaya ang Diyos mo ay walang iba kundi si Satanas. Ito yung ginagawa niya. Ito kahit anong pangaral mo, kahit maliwanag ng ngaral, hindi maintindihan ang dahilan. Ito, ganito pakita ko lang sa inyo. Meron tayong kasama, hindi lang ako. Ito pong husband and wife. Dahan-dahan lang. Yon, ang tatay. Yan ang nanay. Okay? Husband and wife. Pinakita ko lang po sa inyo, itong ating ginagawang Bible study,
ay meron tayong kasama. Kahit anong liwanag ginagawa ni Satanas, tinatakpan niya, binubulag niya ang tao. Yung kanyang kaisipan para hindi niya makita ang liwanag. Ang liwanag si Jesus. Kaya hindi niya nakikita si Jesus, ang nakikita niya yung kadiliman. Kasi nabubuhay siya sa masama. Yun ang rason kaya ang Diyos malayo sa iyo. Isang talata pa. Baka kala nyo walang, lahat po babasahin natin. Wala tayong i-inventuhin. Wala akong kuro-kuro, kung ano man. Dito sa Isaiah 59, tingnan natin ang sulat ni Propeta Isaiah. 59:1. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bigi upang hindi marinig ang iyong hinaing. 2. Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo makita siya at hindi niya kayo marinig. Kita nyo po. Yung kasalanan mo, kaya ka nakahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, patay ka. Wala kang koneksyon sa Diyos. Yung ventilador na umiikot, merong umiikot na ventilador dito para magpahangin sa amin. Pag binunot mo sa saksakan yan, mamamatay siya. Ganon din po tayo. Imbis na mag-connect tayo sa Diyos, nag-connect tayo kay Satanas. Kaya, nabibilang tayo sa mga masamang tao. Lahat tayo. Lahat tayo, yan ang nilakaran natin eh. Meron pang ebidensya? Meron po. Alam nyo naman po, alam naman natin yung masama at mabuti. Pero bakit yung masama na alam natin masama? Yan ang ginagawa natin. Ikaw kaibigan nanonood ng video ito. Tinatanong kita, hindi ba ganyan ka? Alam mo na, wawasagin ka ng bisyo. Bakit nagbibisyo ka pa? Alam mo naman, mawawasak ka lang yan. Di po ba gano'n? Yan ang ibig ko sabihin. Kasi po, binubulag tayo ni Satanas. Kaya kahit anong liwanag po ng salita ng Diyos, hindi natin siya makita. Ang ating nakikita, puro kadiliman. Puro kadiliman. Di ba totoo yan, kaibigan? Ito, halimbawa na lang. Di po ba kada bagong taon, pag may naputukan, anong sabi ng naputukan? Hindi na ako huli. Pero magtataka ka, halimbawa, ito, naputukan ng daliri, isa natanggal. Natanggal. Ano sasabihin niya? Hindi na ako magpapaputok sa susunod. Makita mo sa susunod. Nandun na naman. Itsa-itsa ng mga paputok. Bakit napakahirap magbago ang tao? Hindi po tayo kayang baguhin ng ating sarili. Halimbawa, ikaw, ako. Gusto ko magbago ko. Ikaw gusto mong magbago. Hindi mo kaya kung sa sarili mo lang. Pwede ka lang magbago. Paano? Tanggapin ng tuluyan, isuko ng tuluyan ang iyong pagkatao kay Jesus. Kapag sinuko mo ng buhong-buo ang buhay mo, kaibigan, yun ang simula. Mismong si Jesus hindi papayag na paglalaruan ka ng demonyo. Hindi. Wawasagin niya ang demonyo. Basahin ko po. Ang sabi ni Juan, naparito si Jesus. Anong role ni Jesus? Sa unang 1:5-8. Ito. Kaya't
na parito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng dyablo. Anong wawasakin ni Jesus? Yung gawa ng dyablo na nasa atin. Yung tinanim ni dyablo sa ating buhay para tayo maiwalay sa Diyos. Yun ang wawasakin niya. Ilan ang puso ng tao? Di po ba isa? Pero yung kanta, sana dalawa ang puso ko. Di ba may kantang ganyan? Ano, Sister Rada? Alam mo ba yun? Ano, dalawa ang puso mo? Hindi po ba? In reality, isa lang ang puso natin. Yun po ang kinalalagyan ni Jesus o ng dyablo. Ngayon, yung tinatanim ni Satanas sa puso natin, yung lumalabas sa bibig natin, yan ang nagpapasama sa atin. Kung ano yung sinabi mong pangit sa iyong kapwa-tao, yan ang laman ng puso mo. Sabi ni Jesus, yung nagpaparumi, hindi yung pumapasok sa bibig natin, yung pumapasok ang sabi niya, dumadaretso sa atin tiyan at idinudumi natin. Pero, yung lumalabas, yun ang nakakasira sa buhay natin. Yun ang nakakasama. Yun ang kasalanan. Halimbawa, pinagsalitaan mo ng hindi magandang isang kapwa-tao mo. Halimbawa, putang ina mo. Masama yan. Ulol ka, masama yan. Lahat ng salitang hindi maganda, pag ginamit mo sa iyong kapwa-tao, kasalanan niya. Yun ang laman ng puso mo. At yun si Satanas nakatira sa puso natin. Kailangan matanggal yun. Paano? Isuko ang buhay kay Jesus. Pag tinanggap ng buong buo si Jesus sa iyong buhay, si Jesus ang magiging hari at si Satanas nasa sa puso mo, laalis yan. Doon ka ngayon unti-unting babaguhin ng Diyos. Kaya sinabi niya, ang nakipagkaisa kay Jesus ay bagong nilalang. Siya ay bagong tao at wala na ang dati ng kanyang pagkatao. Alin yung dating pagkatao? Yung masamang pagkatao. Pinalitan na siya ni Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus kay Pablo nung araw, Pablo, nangutusan niya si Pablo. Anong sabi ni Jesus kay Pablo? Dito sa 26 ng Gawa. Ayan, nasa lamesa lang po ang Biblia. Ang sabi ni Jesus kay Pablo, at tinanong ko siya, nagtanong si Pablo, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. At ililigtas kita mula sa mga kababayan mong mga Hudyo, gayon din ng mga Hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa liwanag. Kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas. At ibabalik sa Diyos. Nang sabihin ni Jesus ito kay Pablo, alam ni Jesus kung nasaan ang tao. Naki Satanas. Nasa kadiliman. Kaya sabi ni Jesus kay Pablo, Pablo, iligtas mo sila. Pero, ang gagamitin ni Pablo, yung salita ni Jesus. Hindi yung salita ni Pablo. Kundi yung salita ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Magpatotoo ka tungkol sa akin. Sinong ipapatotoo? Si Jesus. Ngayon, pag pinatotoo si Jesus at naniwala ang tao, eto, sabi ni Jesus, at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawari sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Tanggapin mo si Jesus. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus upang yung masamang nasa loob mo, sa loob ng puso mo,
Kasi puso ang tinitingnan ng Diyos. Papalit si Jesus, lalaya sa demonyo. Doon ka ngayon, unti-unti, i-develop ng Diyos. Pero hanggat hindi mo sinusuko ang buhay mo kay Jesus, as ano sabi ni Satanas, okay ka bata? Pagpatuloy mo lang yan. Alam mo naman, gustong gusto kitang kaibigan. Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito. Gusto mo bang kaibigan? Yung may sungay? Masama siyang kaibigan. Wawasakin ang buhay mo. Kasi, alam ni Satanas, papunta siyang impyerno. Ngayon, naghanap lang ng damay si Satanas. Gusto niya lang may makasama sa impyerno. At sino makakasama? Di yung ayaw sumuko kay Jesus. Pagdating ng araw, si Jesus ang magdadala sa kanila sa impyerno. Baka hindi kayo maniwala. May talata yan. Yan, panguli. Asa na ba yung isang guest natin? Darada, nasa na ba si ano? Ang bihira siya. Laging ganon. Ayan na muna natin siya, talagang ganon. Ito. Ang sabi ni Jesus, ito. Sa 25:31. Isa nga pala, yung binasa ko kanina, Gawa chapter 26 Mula doon sa 12 hanggang 18 yun baka hindi ko nabanggit kanina. Yun ang binasa ko, no? Yung pagtatalaga kay Pablo, niligtas sa mga nasa kay demonyo. Yun dito naman sa Mateo 25, ito, sa 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, si Jesus po yan. Kasama ang lahat ng anghel. Uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanya pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Okay? 34. Ito na. Kaya sasabihin ng hari sa nasa kanan niya, ang hari si Jesus. Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inianda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Kapag isusuko mong buhay mo kay Jesus, pag namatay ka, papasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus. Hindi ako may sabi niyan, binasa lang natin. Pero pag hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, ito naman ang sabi ni Jesus. 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Hindi ba sabi ko kanina? Kapag hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, nakasumpa na ka. Sumpa. Yan din na sinabi ni Jesus. Sumpa. Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay. Impyerno po yan. Na inihanda sa dyablo at kanyang mga kampo. Yon. Naghahanap ng makakasamang dyablo sa impyerno. Alam niya kasi, pa-impyerno na siya. Kaya ang ginagawa niya ngayon, double time. Kumbaga sa manok yung tali. Tao ang pinupuntirya niya. Alin yung mga tao yan? Yung walang pinipili. Masama ay mayaman, mahirap, anong itsura, walang itsura. Basta tao, walang pinipili ang Diablo. Inalintulad si Diablo sa isang hayop. Anong klaseng hayop ang pinagtularan kay Diablo? Panguli. Ito po sabi ni Apostol Pedro. Si Diablo ay inalintulad sa isang leon. Leon. Eto. Unang Pedro 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Be ready and watchful.
Ang Diablo, ang kahaway ninyo. Ano ang Diablo? Ano ang si Satanas? Kahaway. Hindi kaibigan yan. Kahaway yan. Akala mo lang kaibigan, pero hindi. Kahaway mo yan. Wawasagin kanya. Ay parang lehong umuhungal at tali-aligid na naghahanap ng malalapat. Kita nyo po. Anong trabaho ni Satanas sa lupa? Naghahanap ng biktima. Lalapahin. Ang leon po, kung tawagin yan, ari ng kagubatan, king of the jungle. Kapag umatukan ang leon, lahat ng hayop sa jungle, nakaganyan po sila. Pinagiginggan kung saan nang gagaling yung atungal ng leon, kung banda rito o banda rito. Para kung sakali man makatakbo ang hayop, ganun po yun, makahiwas para hindi siya malapa. Ganon din po tayong mga tao. Mistula tayong hayop na anumang oras, lalapain tayo ng Diablo. Pag hindi natin isinuko ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo. Kaibigan, mahirap po ang iwalay kay Jesus. Bakit? Wala kang proteksyon. Pero kung kay Jesus ka, sabi niya ni Pablo, ang nakipagkaisa na kay Jesus, kaibigan, kailan ka makikipagkaisa kay Jesus? Paguli na? No way. Hanggat may pagkakataon, huwag niyo po sayangin yung binibigay na pagkakataon ng Diyos. Bakit? Alam niyo naman ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Tandaan niyo po yan. Walang taong mamamatay na alam niya kung kailan siya mamamatay. Ang kamatayan kung dumating po ay parang kisap mata lamang. Mas maganda na kung dumating po yung katok ng kamatayan, nakasuko ng buhay natin kay Jesus. Kaibigan, ngayong gabi, mag-pray po kayo. Kausapin niyo si Jesus. Panginoong Jesus, mag-ari ka, pumasok ka na sa buhay ko. Pagharian mo na ako. Kung mahal mo ang Diyos. Ngayon, kung wala kang pagmamahal sa Diyos, di ba? Buhay niyo yan. Hindi ko namang buhay yan. Nasa inyo yan. Pero kung tatanungin niya, mas maganda. May Jesus ka sa buhay. Kesa naman mamamatay ka kung wala kang Jesus. Impyerno ka. Pero kung may Jesus ka, may langit na naghihintay. Amen? Napakaganda ang plano ng Diyos sa atin. Pero, winasak ng Diablo. Sinira ng Diablo. Kaya tayong mga tao, sirang-sira tayo sa harap ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, lahat tayo makasalanan. Yun ang pagsira ni Satanas. Winawasak niya tayo. Gusto niya, kanya tayo. Ayaw niyang mapunta tayo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, sa kanya tayo. Pero ayaw natin sa kanya. Eh, bakit? Kaya sarap ng buhay eh. Masarap yata yun. Oh, di ba kaibigan? Minsan ko na rin pong naranasan ng buhay sa libutan, kaya alam ko yan. Oo, masarap yan. Pero ahantong ka naman sa hindi maganda. Huwag nyo na pong hintayin mahuli ang lahat. Ano? Kaibigan, salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Napakaganda ang layunin. Bakit mayroong ganitong pag-aaral? The purpose is to save us. Salamat po Panginoon Diyos, mayroong kang Jesus na pinadala sa amin upang siyang magligtas sa amin sa amin tiyak na kapahamakan sa apoy ng impyerno. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, isa lang kailangan ko. Like, share na share. Kayong mga nasisiran, i-share nyo rin po ito. Bakit? Napakaganda eh. Biblical teaching eh. Oh.
Kung meron kayong ganitong Biblia, sundan nyo ako. Baka akala nyo niloloko kayo. Hindi. Sundin nyo ako. Minsan pa itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isa lang ang masasabi ko, suko niya na po ang buhay niyo kay Jesus. Sapagkat sa buhay nito, wala naman tayong mapapala. Pag namatay tayo, wala naman tayong madadali. Sige nga, magpakayaman ka. Kahit 5 duling, hindi mo madadala. Sigurado, taga-ahawain lang ng mga tagapagmana mo. Maraming kasaysayan yan. Yung nagmana, nagpatayan dahil sa kayamanan. Di ba ba? Wala ka nang magagawa pagpatay ka na eh. Mag-away-away mo yung pamilya mo, meron ka bang magagawa? Wala na, patay ka na nga eh. Yan. Ganito na lamang po ang ating Home Bible Study. God bless us all. Bye-bye!